Homiletics is the art and practice of preaching. So, hindi lang po ito, sabi ko nga, hindi lamang po ito para sa mga pastors, kundi para rin sa atin na hindi natin alam. Kasi ako nga, hindi ko naman pinangarap na maging pastor. Di ba? Wala naman siguro. Sino ba yung nangarap na maging pastor dito? Si Kuya Jojo. Kuya Jojo, paborito ka. Ha? So, ang ating level 3, we are now on the level 3. Ang tanda po natin, ang references po natin is from Dr. Roy Versosa. Ito po ay makikita rin po natin sa YouTube page niya. I-type lang po natin yung Apollos Project. So, makikita na po natin doon. So, bakit po natin hindi na lang i-share yung link ng YouTube? Pero aminin man po natin o hindi mo matatagalan. Di ba? Makinig ka, 10 minutes, okay pa yan? 12 minutes, tumunog yung cellphone mo, wala na, di ba? So, yun po yung isa sa mga resulta kung bakit kailangan po natin na i-share sa mga katulad nito na pag-aaral. So, ibig sabihin, hindi lamang po ang purpose nito is for us to learn and to study, kundi makita rin po talaga natin yung mga ganitong pag-aaral, how it helps us. Sabi ko nga, ang pinaka-main talaga in sharing the Word of God. So, the art and practice of preaching, yung pa rin equipping the saints, expounding the Scriptures. Tuloy po tayo. So, phase 1, yan, naulit lang po ito, kaya lalagtawan ko na. Then, we will go to the syllabus. So, ano ba yung syllabus? So, let's go to the course description. Sabi dito, this preaching module is designed for Filipino urban pastors and lay ministers of the word who desire to be trained in the development and delivery of expository sermon. So, bakit po ine-emphasize natin yung expository sermon? So, meron po kasing iba-ibang types of sermon. Mamaya makikita po natin yon. Pero ang main aim po ng Apollos Project is for expository preaching or expository sermon. So, sabi dito, it proposes, explain, and illustrate a 3-step process. So, nakita na po natin yon. Exegetical investigation, theological reflections, and homiletical presentation. This preaching methodology also examines several cultural elements and contemporary trends confronting today's Filipino urban preachers and applies them to the biblical model of expository preaching. So yung nga po, patuloy din po natin sinasabi, ilan lang po sa tumatayo dito sa harap ang talagang merong formal na, sabihin na natin, formal na pag-aaral. So, isa dito si Kuya Jess. Ako naman is online lang. Yung sineshare po natin, yung Blue Letter Bible Institute. But sabi nga, it should not stop you also from aspiring. Sabi ko nga, kailangan lang talaga isipag. Kasi lahat naman available sa internet, but kailangan lang talaga natin mag-exert ng effort para ma-improve yung ating mga sarili. So, sabi dito, to recapture the biblical concept of preaching, biblical and theological foundations are established. So, biblical and theological foundation. Kailangan po natin yon. A word study on the biblical words related to the task of preaching is included to discover what makes preaching truly biblical. So, ano po ito? Ito yung hermeneutical process. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta dampot ng dampot. Kailangan tignan mo ano pa yung mga reference verse, saan ba nanggaling ito, ano ba yung history nito, ano ba yung cultural background and everything. So, yan siya. To discover what makes preaching truly biblical, literature regarding hermeneutics and homiletics were consulted and analyzed to ascertain the best possible methodology. Ibig sabihin, kapamaraanan. So, tuloy po tayo. Yan. Preaching solidly explained, vividly illustrated, and powerfully applied sermons calls for commitment to excellence. Ito po yung sinasabi natin kanina. Kapag tumatayo tayo, ang aim dapat natin is to glorify God. So, hindi mo mag-glorify si God kung ikaw mismo hindi ka nagko-commit to excellence sa gagawin mo. Kahit saan man po yan. Kahit simpleng pag-MC lang, Bible reading lang, if always desire to give your very best. Diba sa Bible study, kung paano mo ito bibigkasin, kung kailan ka tataas yung boses mo,
kung anong verse yung didiinan mo, kung anong verse yung bababaan mo. This is committed to excellence. Kapag mag-pray ka, ano ba yung point mo? Ano ba yung dapat mong sabihin? Kailan ka mag-i-slow down? Kailan ka magdidiinan yung prayer mo? So, ganun din po yun in everything, hindi lamang po sa preaching, you need commitment to excellence. So, in the worship, di ba, narinig naman natin sa seminar natin, everyone natatayo dito should be committed to excellence. So, ito po yung aim ng Apollos Project na ginagamit natin as our reference sa ating seminar. So, meron tayong 4 na D para matulungan tayo when it comes to the homiletics. So, yung unang D natin, so meron po tayong mga blank, ipipill up nyo lang po doon. Una is, discover. Ano po yung i-discover natin? Discover what it means and what involves to be an expository preacher. Pangalawa, develop. Develop skills and preparing expository sermon. Pangatlo, deepen o magkaroon tayo ng lalim. Deepen one's passion in expository sermon. Ano ba yung passion? Ibig sabihin yung talagang gusto mo talaga. Di ba? So, ma-develop natin yung passion na to. Pangatlo is dedicate. So, na-discover mo, na-develop, meron kang passion, pero kung walang dedication, wala pa rin. So, we need this more. Dedicate oneself to excellence in preaching. Amen po ba? So, ito ba yung ine-aim natin when we sign up for this seminar? O yung merienda lang, ha? Huwag yung merienda lang, ha? Yan. So, course outline natin, preliminaries, primary of preaching, philosophy of preaching. Under the philosophy of preaching is the power of preaching, is rooted in divine revelation. The pattern of preaching revealed through biblical reflection. And the practice of preaching, sabi dito, recaptured by pastoral recognition. So number 4 natin is priority of expository preaching. So under this, meron tayong tinatawag na preaching styles at meron tayong tinatawag na principal types of sermon. So in case po na merong blanco dyan na hindi ko mabanggit dito, after po ng topic natin, then remind me. Tama po ba? Amen po ba? So kasi kung minsan meron po akong inalis at meron din po nadagdag. So sa atin pong seminar ngayon, hindi po siya kagaya nung exegesis na may mga exercise. So we will just continue yung explanation lang po. So course outline pa rin, process of exposition. So may dalawa po dyan. Preparation, saka yung the phase of exposition. Under this, ito pa rin po yung 3. Yan. Number 6 tayo, the practice of expository preaching. So, yung bakit hindi siya 7? Yung pang 7 po kasi natin is how to be an excellent preacher. So, yan po siya. 4-letter Ds. Ano po ang sabi dito? Pakibasa nga po. Mag-mic. Discover, develop. The mortal sin in preaching is when you bored people with the word of God. So, di ba ito yung sinasabi? The mortal sin in preaching is when you bored people with the word of God. Di ba? So, naranasan na po ba nating maboard habang nakikinig ng sermon? Amen. Naranasan natin yan. Di ba? Hindi lang dito sa BNE, kundi sa mga ibang ina-attendan natin. Bakit? Kasi meron na tayong expectation eh. Kapag hindi na rin yung expectation natin, inaantok na tayo, ano pag nangyayari, hindi na tayo nagiging interesado. Kaya kapag sabi ni Roy Versosa, the mortal sin in preaching. Kasi kahit gaano kaganda yung mensahe mo, kung naboboard na yung mga tao, hindi na po nila ma-absorb. Tama po ba? Yan, tuloy po tayo. So ito po, meron tinatawag na 3 types of preacher. So, natanda sa exegesis din po ito. Una, ang sabi niya, those to whom you cannot listen. May mga preacher na ayaw mong pakinggan o hindi ka interesadong makinig. To those whom you can listen, meron naman na okay lang, di ba? At meron namang to those whom you must listen. So, ibig sabihin, aminin man po natin, meron tayong favoritism kung sino
yung nagpre-preach. Kung minsan, pag nakita natin, ay, sino naka-schedule na preacher? Talagang kwan siya, pupunta pa dito sa harap. Kasi gusto niyong marinig yung sasabihin. Pero pag ibang preacher, anong gagawin niya? Doon siya sa likod, makikipagkwentuhan. Kapag medyo kwan siya, ay, okay lang tong preacher na to, diyan naman siya sa gitna, makikipagkwentuhan pa rin. Now, so, wag po tayong ganon. So, ito po, yung responsibility po ng preacher ito. Ibig sabihin, ito ba yung gusto mo? Ikaw ba, gusto mo ba na maging, yung okay lang, basta napapakinggan nila ako? O gusto mo na, kapag ikaw ang tatayo, gusto ka na talagang pakinggan nung audience po natin. So, everyone must desire to be this. Di ba? So, paano mo magagawa yon? Kailangan natin mag-aral, kailangan natin ng malalimang dasal, di po ba? At kailangan natin malaman kung ano ba yung dapat nating gawin. So, tuloy po tayo. Pangalawa, the primacy of preaching. Ano ba ibig sabihin ng primacy? Ano ba yung pundasyon? Saan ba nagsimula? Saan ba yung pinanggalingan ng preaching? Bakit ba kailangan natin na mag-preach? Bakit ba kailangan natin ng preacher? Di ba? Hindi ba pwedeng yung nag-opening prayer na siya na rin mag-preach? Hindi ba pwedeng yung worship leader siya na rin mag-preach? Kasi nag-exhort din naman siya. Di po ba? So, the primacy of preaching, kailangan nating malaman. Primacy means the foundation. Saan ba nanggaling? Bakit kailangan nating patuloy na ito na i-exercise? So sabi dito, Christianity started with the preaching of our Lord Jesus Christ. Tama po ba? During the time and ministry of our Lord Jesus Christ, ano po yung ginagawa niya? To do miracles, tama? To do healing, and to do teaching. Tama po ba? So, during his 3.5 years na nandirito siya nandirito siya in his ministry on earth, ano po yung ginagawa niya? Gumagawa ng milagro, nagtuturo, and nagpapagaling. Makita po natin yan. So, kaya nga po, kung titignan natin, the primacy of preaching started with Jesus Christ. He passed it on to his disciples. Tama po ba? So, patuloy niyang trinetrain na tinuturuan yung kanyang mga disciples. Ano po yung mga famous instances na kung saan nagtuturo siya? Di ba? Sermon on the Mount. The Olivet Discourse. Yung patuloy niyang tinuturuan, di ba? Sermon on the Mount is blessed Matthew 5, di ba? Meron ding Olivet Discourse na sinasabi. These are one of the great teachings ng ating Panginoong Jesus through His disciples. Bakit niya po yung ginagawa ito? Kasi alam niya, pag alis niya, itong mga disciples naman yung magpapatuloy sa kanyang ministry. So, nung mawala yung mga disciples, sino yung sumunod? Yung mga early church fathers. So, itong illustration na po ito is talagang kwan lang siya, yung nakukuha lang po sa internet. So, kwan lang po siya. And then, after the early church fathers, then comes, tayo na po, yung tinatawag na modern day preachers. So the primacy, everything is started with Jesus Christ. Kaya kailangan nating maging maayos sa pag-share ng salita ng Panginoon. Then next. So, sino-sino ba yung apostolic fathers natin? Alam naman natin kung sino yung mga disciples, di ba? Hindi na natin kailangang ipakilala. So, sino-sino ba yung mga apostolic fathers? So, makikita natin, isa yan si Ignatius. Sino ba si Ignatius? Was the bishop of Antioch. So, narinig natin, Church of Antioch, di ba? Ito ay nasa Syria, known mainly for 7 highly regarded letters that he wrote during a trip to Rome. So, ito po, kapag kinuha nyo po yung, pagkatapos po ng seminar natin, kapag kinuha nyo po yung slides, makikita nyo po yung mga notes kung sino po ito. Or, sabi nga, you can do your own research kung sino po ba to. So, I will not explain too much kung sino po sila, but I will present them to you. Nasa inyo na po yon kung paano nyo po na mas makilala pa itong mga tao na to. Pangalawa, si Polycarp. Naririnig na rin po natin dito, di ba, sa mga BS natin. So, si Polycarp naman was a personal disciple of Apostle John. Personal disciple of Apostle John. As an old man, he was the bishop of the Church of Smyrna. So sabi dito, ito yung present-day Turkey, burned to death in public just because he was a Christian. So pangatlo,
Ito po si Clement of Rome. Yan. Meron din po yata dyan sa notes nyo na kung sino po siya, di ba? Clement speaks of the deaths of the Apostle Paul and Peter with great praise, extolling their endurance through multiple trials. So yan po yung ilan lamang sa mga apostolic fathers. Then after the apostolic fathers, during the early Christian period, meron din tayong tinatawag na post-apostolic. Ibig sabihin, pagkatapos nila, sino yung mga sumunod? Ito po si Origen. So narignan po natin, di ba? He is a Greek theologian na meron yung tinatawag na hexapla. Tandaan nyo po yon. Yung ang ginawa niya, merong original verse of the Bible, tapos merong seven translation. Ika-8 yung original. Kaya tinatawag na hexapla. Clement of Alexandria, andyan din po si Irenaeus. Naririnig na rin po natin kung sino ba si Irenaeus. Andyan din po si Hippolytus. So, andyan din po sa mga notes po natin yan. Then, during the 4th and 5th century, meron namang dumating naman to mga great preachers during this time. So, isa po dito si Basil the Great, si Gregory of Nyssa, si Ambrose, at si Augustine of Hippo. So, si Augustine of Hippo, siya po yung considered as one of the greatest of the Latin preachers. So, during this time po, tandaan po natin, ang naging dominant religion na, denomination during this time is the Roman Catholic. So, yan, si John Chrysostom, isa rin po siya. So, bakit po ito binanggit? Sabi niya, isa ito sa mga sinasabi nila sa mga the best preacher. Kaya nga po, kung magre-research tayo about preaching lessons, mababanggit po itong si John Chrysostom. Ano po yung sabi dito? An early church father, biblical interpreter, and Archbishop of Constantinople, the zeal and clarity of his preaching, which appealed especially to the common people, earned him the Greek surname, Golden Mouthed. Ibig sabihin, referred to by Dargan as the greatest of the Greek preachers. So yung isa kanina, sino na yung Latin preacher? Augustine of Hippo. Yeah, nakikinig. Praise God. So during the Middle Ages, so pag sinabi natin Middle Ages, ano man po ito? This is the Dark Age. Ibig sabihin, hindi lahat ay during this time, yung Bible po is sa Roman Church lang. Di ba? Ito po yung sinabi natin during, I think it's in history and authenticity of the Bible. During this time, ang may Bible lang ay yung simbahan. So, ang ginagawa pa during that time, yung Bible is nakakadena. Nakakadena sa harap ng pulpito, at ang may susi lang nun, at bubuksan lang yon kapag babasahin nung minister. So, ibig sabihin, yung Bible ay hindi para sa common people. Ang Bible lamang po doon, ang makakapagbasa lang ay mga minister ng simbahang Katoliko. That is the Middle Age. So, ito po yung tinatawag nating medieval period. So, ano po yung nangyari dito? One of the major causes for this sad development is the growth of liturgy and forms of worship which made preaching of far less value, and the preacher conceived more as a priest rather than a prophet. So pag sinabi nating liturgy, saan po natin maikukonek agad, di ba? Sa Roman Catholic Church agad. So may mga liturgy sila, mga preachings. O yung sinasabi natin, anong tawag nila ngayon is homily, di ba? So it's the same thing. Yan. So ano ba yung ibig sabihin ng liturgy? Liturgy comes from the Greek liturgia, which is combination of two Greek words. Ang ibig sabihin, people and work. So, ibig sabihin, liturgy is the work of the people. So, liturgy refers to the order of a corporate worship service. So, makikita po natin, before this time, ano po yung ginagawa ng mga post-apostolic fathers? Patuloy silang nagtuturo at kumbaga kung ano yung tinuro ng ating Panginoong Hesus, yun lang po yung patuloy nilang itinuturo. But nung pumasok po yung medieval period, nagkaroon na po ng order of worship. Ito na yung dapat gawin sa gawain ng Panginoon. Dati po, during the time in the synagogue, ano po yung gagawin? Uupo po si Jesus Christ doon, magtuturo siya,
magtatanong yung mga tao, sasagutin niya. So it's the same format na ginagawa ng mga post-apostolic fathers. Ibig sabihin, tatayo ako dito, babasahin ko yung salita ng Panginoon, i-explain ko sa inyo, kung may tanong kayo, sasagutin ko. Pero during the medieval period, pumasok na po, ito yung mga dapat nating gawin. So alam naman po natin yung mga sacraments. In Roman Catholics, there is called 7 sacraments, di po ba? At makikita naman po natin yung format ng gawain during yung mga simba, di po ba? So ano po yung pinaka-main doon? Ano po yung kumbaga, sabi na natin, climax sa isang misa? Homily? It's the sacrament. It's the breaking of the bread. Yun po ang pinaka-main, hindi po yung homily. Whether they see it, kasi yun ang pinaka-main. Kasi isa rin po ito sa dapat natin maunawaan. In the Roman Catholic, ang paniniwala po nila, yung ostia, nagiging actual na katawan. Ito po yung tinatawag na transubstantiation. So, akala natin na normal lang, di po ba? Pero, during the sacrament, actual na nagiging katawan. Yan po yung katuruan po nila. Kaya ang pinaka-importante, hindi po yung homily, kundi yung the sacrament. Yan po siya. Amen. Tuloy po tayo. Yan. So, the preacher conceived more as a priest rather than a prophet. Ano ba ang pagkakaiba ng priest at prophet? Sino po nakakaalam? Ano pagkakaiba ng priest at prophet? Mag-mic po, kuya. Prophet patay na. Prophet po yun. Tama naman. Yung may priest, may buhay pa. Pagpatay na yung priest, priested. Joke lang po. Yung prophet po, sila po yung nagdi-deliver ng mensahe. Directly messenger of God to God's people. So, ang priest naman po ay pare. Sila yung parang rituals, ano po, yung mga process kung paano gawin yung mga bagay-bagay. Yun po yung natatandaan ko. O, meron pa po ba? Kuya Lex, seryoso ba yung sagot mo? Sige. Pakinggan natin si Kuya Lex. Yung pong prophet, sila yung mga naunang tao na yung mission na mangyayari, or yung mission na gagawin ni God is binigay para sa kanila through them. So meaning, wala nang nabubuhay na prophet ngayon. Kung may nabubuhay na prophet ngayon, false prophet yon. Yung priest, sila yung sila yung like pastor, sila yung instrument ng makabagong panahon or sa kasalukuyang panahon natin na nagbibigay ng word of God papunta sa mga tao. So, sa akin po yun. Amen. So, thank you po, Kuya Rod, Kuya Lex. So, sabi dito, the preacher conceived more as a priest rather than a prophet. Sabi dito, dispensing sacrament now becomes the center of the worship, not the word of God. So, paresan din po ito. So, in a simple term, ang pagkakaiba po ng priest and prophet, yung prophet is speaking in behalf of God to the people. So, ibig sabihin, yung sinasabi nila ay galing sa Panginoon papunta sa tao. Yung priest naman, sila yung nagme-mediate. Yung gustong sabihin ng tao, dadaan sa kanila papunta kay Lord. So, yan po yung kwan po natin. So, ngayon makikita natin bakit sinabi po dito na the preacher conceived more as a priest rather than a prophet. Bakit? Kasi wala na yung salita na pupunta sa mga tao. Kundi ang nangyayari na lang, yung mga gusto ng tao papunta sa Diyos. Di po ba? So, yun po yung priest pagkakaiba ng prophet and priest. Di ba? Kaya nga yung mga propeta ng Panginoon, anong sinasabi niya? The word of the Lord says. Kung mababasa po natin sila Elijah, sila Moses, di ba? Ganon sila parate. Pag may sasabihin sila, the word of the Lord says. The Lord of Israel says. Di ba? Pero yung priest, anong sasabihin niya?
yung mga sacrament na kung paano yung kumaga concerns ng mga tao papunta sa Diyos. Ayan. Kaya nga pa sinasabi, they focus on the sacrament, how to reconcile and everything. So tuloy po tayo. The worst effect of all was that wrought on the preacher himself. So ngayon, ang problema ngayon, yung preacher, hindi na siya nagpo-focus sa kung ano yung salita ng Panginoon na pwede niyang i-share. Ngayon, ang focus niya ngayon is how to do the sacrament, the liturgy. Di ba? Kaya nga po yung liturgy kung minsan ang ginagawa, although dito rin ginagawa natin, meron tayong guide kung ano yung pre-preach nyo. Sa kanila kasi is meron na, nakalay down na po yun. So, the preacher changing him from a messenger of God into a petty mediator and dispenser of God's mercies and punishment. So, iba po kasi yung sinasabi mo yun sa salita ng Panginoon, kaysa ang lagi na lang nating pinapangaral yung mercies and punishment of God. Yes, tama naman po ito. But God Himself is not all about His mercies and punishment. There are things na dapat din nating ma-share at malaman ng mga tao. Tama po ba? Kasi hindi natin fully makikilala si Lord kung ang lagi na lang natin naririnig is about His mercy, His love, His punishment. Paano naman yung ibang attributes ni Lord? Paano naman yung ibang ginawa ni Lord? How can we know it? Di ba? That is the role of the preacher dapat. So, liturgy and sacraments. So, dumating yung tinatawag po natin na Reformation period. So, during the time na kung saan namamayagpag po ang Roman Catholic Church, tandaan po natin na una, tama po, Catholic means one. United Church po yung Catholic. Universal Church ang ibig sabihin ng Catholic. Matandaan po natin, Catholic means Universal Church. Pero, we come to know it, naging, kwan po ito, Roman Catholic Church. Kasi noong 1504, nagkaroon po ng tinatawag na Great Schism of 1504. So, ibig sabihin, dito po nag-umpisa yung Reformation. Kasi the power of the church now is centered on Rome. Kaya, asan po yung sentro ng pananampalataya ng Roman Catholic right now? It's in the Rome that even now, di ba, namatay na po yung Santo Papa. Di po ba? So now, ito po yon. During the Reformation period, ito po yung pinaglaban ng mga reformists. Kasi sabi nga, ang nagiging pinaka-importanting bagay na is yung sacrament at yung authority na is napunta na sa mga church leaders, sa mga pope, sa mga bishop during that time. Kaya dumating yung Reformation. So ito nga, in the hands of the reformers, the Word of God again comes into its heritage and rules of the pulpit. Kaya nga po, maririnig natin ngayon sa mga Roman Catholics, dalawa yun sa kanila, church tradition and the Bible. Yun po yung focus nila, church tradition and the Bible. At isa pa po, not to besmirk o hindi para pulaan, kundi para sabihin ng yung katotohanan. Whether the Catholic admits it or not, para sa kanila, kung ano yung sasabihin ng Papa, Santo Papa, ay katumbas ng salita ng Panginoon. Yun yung tinatawag nilang ex cathedra. Out of the seat of the Pope, kung ano yung i-declare niya, yon ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin niya, galing sa Diyos yon. Kung Katoliko ka, dapat sundin mo yon. So the authority now does not lie on the Bible itself, but lies on the people and church tradition. So during the Reformation period, ano pong nangyari? They fight that the preaching of the word will take its rightful place in the church. So hindi na siya liturgy and sacrament. Anong gusto ng mga reformers? Bumalik na muli ang maging sentro ng gawain sa simbahan ay ang pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi ito naman yung sinabi ng ating Panginoon, di ba? Go and make the disciples of all nations, di ba? Teaching them. So ano ituturo natin? It's about the gospel of our Lord Jesus Christ. So we must preach the word. So, with the birth of Protestantism, a new era of expositional preaching has begun. So, during the Reformation period, ito na po yung, kumbaga, challenge nila yung authority ng Catholic Church.
So may mga tao na kinwestiyon kasi during ito po yung sa history and authenticity of the Bible. During this time ano po yung isa sa pinaka kinwestiyon nila is about the indulgence. Ano niyo po yung indulgence? Na kung namatay ang isang tao, magbayad ka lang, mag-donate ka sa church, tung tao na to ay papanalangin ng church at may chance na mapunta sa langit. That is the indulgence. So, but sabi nga po, the teaching about indulgence is, nung dumating itong mga reformers, unang-una ang nagkuhan po nito is 95 Theses ni Martin Luther. Kinwestiyon niya po itong practice ng Catholic Church na ito. At yung Catholic Church, sabi nga, inaccept nila ito, pero ang nangyari, meron pa rin iba na practice ito. So they have been rebuked, pero meron pa rin gumagamit nito. Kasi ang reformists, they are saying, salvation comes from the Lord Jesus Christ. So walang work, hindi mo pwedeng bayaran yung salvation mo. Meron pa nga dito na, para i-honor mo yung mga magulang mo, kumbaga, same as honoring is mag-donate ka na lang sa simbahan. It's the same as that. So may mga teaching po na ganun. Hindi natin alam yun dati. Kasi hindi naman na i-present sa atin. Kasi whether we like it or not, nung mga Katoliko pa tayo, even me, uma-attend lang tayo. Basta alam natin, nagsisimba tayo. Hindi natin alam yung purpose natin kung bakit tayo nagsisimba, bakit tayo nandun. Basta alam natin, dapat tayong magsimba. Di ba? So when we come to the church now, we are pointing to you na kapag nandito kayo, kailangan kayong matuto sa salita ng Panginoon. That is what is the Reformation. Kumbaga, hindi ka lang basta pupunta dito for the sake na dapat nandito ako. Kundi alam mo yung tunay na purpose ng iyong pagpunta sa simbahan. Yes, there have been steps that the Catholic Church is taking to, kumbaga, itama yung mga maling katuruan, but still, ang hindi pa rin po talaga mawala is yung authority of the Pope, which the Bible is teaching na wala dapat. The authority is the Bible himself. So, yan po siya. In the hands of the reformers, the Word of God again comes into its heritage and rules the pulpit. So, bakit po ito sinasabi natin? May mga churches na ang main, kumbaga, na ang pinaka sentro ng kanilang gawain is the worship itself. Di po ba? Ang importante sa kanila, magwo-worship sila, then exhortation of the words will only take 10 to 15 minutes. Then after 10 to 15 minutes, kanta uli, worship, prayer, and everything. So meron namang church na focus on the Word of God. Na ang pinaka-main talaga is the Word of God. Then supported by worship and the other, kumbaga, activities. Pero the Catholic Church is the sacraments, dispensing of the sacraments. So ito po yung ilan lamang sa mga reformist na mga kilala po natin. Si Martin Luther, si John Calvin, saka si Ulrich Zwingli. Marami pa po sila. Pero ito po si Martin Luther, isa po siya sa mga, kumbaga, pinakakilala kasi because of his 95 Theses. Kumbaga, sabi nga niya, nung nakita niya ito, nakita niya yung nasa Book of Romans. Na nalaman niya na yung salvation pala is hindi dahil dun sa pagsiserve mo, kundi dahil sa salita ng Panginoon. Kaya nagpaskil po siya ng 95 Theses. And during his time, tandaan po natin, nakita po natin yung pagkilos ng Panginoon during this period, na nung magsimula yung Reformation period, dito rin yung time na ma-discover yung printing press. Kaya yung unang libro na naiimprenta sa printing press is the German Bible. After that, nagkuhan na po. Ito si, I think, tama ba? May isa po na Breaking of the Bread. So, meron pa rin pong isa na, ano pa po yung kan natin dito? Yun, kay Martin Luther din po pala is about the breaking of the bread. Nasabi niya, yun yung transubstantiation din po pala naging issue sa kanya. So, makita po natin na during this time, before the Reformation period, ang Bible is, ang may authority lang na magbasa is mga priest, mga tauhan ng simbahan. May mga religious sect pa rin po na ganon. Iglesia ni Cristo, di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta magbasa ng Bible. Ang babasahin mo lang is yung kanilang pasugo. Tama ba? Pasugo ba yan? Yan. So, but the Bible itself is telling each and every one of us na
basahin mo yung salita ng Panginoon. Di ba? Sabi, natandaan nyo po yung sinasabi nga during nung bata pa tayo, na kapag nagbasa ka ng Biblia, masisira ulo mo. Di ba? Narinig na po natin yung bakit sinasabi ito ng mga matatanda. Naisip po ba natin? Di ba? Kapag naiba na yung paniniwala mo sa paniniwala nila, ang sasabihin, ayan, tignan mo, nasira na ulo, kababasa ng Biblia. That is the reality. Bakit? Kasi yun yung inilagay sa isip ng mga tao during that time. But the Reformation period, nagkaroon na po ito. Kaya nga po, during the time na ma-discover yung printing press, German Bible, translate sa English, at until that time, na lahat tayo meron na ngayon. Di po ba? So, kung may mga Bible tayo, pagpagin po natin yung alikabok, buklat-buklatin din po natin. Ang Bible po ay hindi pan-display. Hindi po ito panlaban sa mga masasamang espiritu. Kaya mo nilalagay sa kwarto. Ang Bible po, kaya may Bible, binabasa po ito. Di ba? Ang ganda nga ng Bible. Kuya Rod, yung Bible na binili, galing pa ng Amerika, di ba? Ang tanong, binubuklat ba? Yan. So, preaching resumes its rightful place in Christian worship. It proclaims anew and with power and clearness not heard since the apostles themselves the simple gospel of salvation by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So, okay lang po? Hindi mo mabilis? Yan. So, the primacy of preaching start with Jesus Christ, to the disciples and apostles, to the post-apostolic fathers, to the early church father, and during this medieval period, medyo nawala po siya. Then, dumating yung Reformation period, at dito po, to regain the battle of primacy of preaching. So, napaka-importante po yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, more than the praise and worship, dapat maayos din po yung pakikinig natin at pag-deliver ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. So, ito pa. During the Reformation period, its indispensability was encapsulated in now famous line from the Second Helvetic Confession. So, sino po dito ang aware dun sa, ano na yun, may tawag po dun eh. Kuya Jess, ano na yung tawag dun? Yung catechism? Katekista, hindi po yung catechism ha. Meron po yung binabasa yung questions and answer. Hindi mo alam. Meron po kasi ito yung confession of faith. So meron po tinatawag na yung tanong about our faith at kung ano yung sagot at kung ano yung verse. Meron po yon. Nakalimutan ko lang. Sa atin kasi iba yung katekismo na alam natin in the Catholic eh. Iba rin po yung catechism na sinasabi dito. Meron po yon. So ito po yung Helvetic Confession. Marami po ito. Ito po yung confession of faith after the Reformation period. So, sabi dito, during the Reformation, encapsulated in the famous line from the Second Helvetic Confession. Ano po itong famous line? Ito po yung, in Latin, ang sabi niya po dito, Predicatio verbi Dei est verbum Dei. Predicatio verbi Dei est verbum Dei. Ano po yung ibig sabihin nito sa English? The preaching of the word is the word of God. Kaya nga kukuha ka sa Bible. Hindi kayo mang-Google. Predicatio verbi Dei est verbum Dei. So sabi dito, is the word of God. Pag sinabi kasing is, definite. Di ba? So, pero may sinasabing merong warning. There is danger in this. There is danger in saying the preaching of the word is the word of God. Kasi, ibig bang sabihin nito, kahit ano ang sabihin o i-preach ng pastor, iyon ay salita na ng Diyos. Kasi sabi sa, di ba, Helvetic Confession, the preaching of the word is the word of God. So kung ako nag-preach and I tell you, are you ready to receive the word of God? Di ba? Dahil sinabi sa Helvetic Confession nang i-preach ko yung salita ng Panginoon, ibig sabihin salita na ba ito ng Panginoon? Paano kung yung pastor hindi pinag-aralan ang salita ng Panginoon? Pangatlo, the one who abuses as the Spirit leads pero hindi naman nag-aaral.
So can we say, kaya nga po, there is warning. The preaching of the word is the word of God, pero aminin man po natin o hindi, may mga pastor na hindi nag-aaral. May mga pastor na they do not take it seriously. They take it lightly. Buong linggo, hindi nagbabasa. Pagdating ng Webes, gagawa. Tapos may biglang emergency. Sasabihin niya, bahala na ang banal na espiritu bukas. Di ba? Tapos mag-pray na lang siya ng taimtim. Lord, may your Holy Spirit with me as I share this word. Tapos proud pa siyang sabihin na as the Spirit leads me, yung i-preach ko sa inyo. It could happen. Hindi ko po sinasabi na hindi pwedeng mangyari yun, ha? Pero our God is a righteous God. Kung alam niya sa puso mo na may time ka na mag-prepare pero hindi mo ginawa, do you think during that time natatayo ka dyan, sige lang, dahil ko pinili ko, ibibigay ko pa rin sa'yo? Tandaan po natin, alam ni Lord ang puso ng bawat isa. If you are truly busy, o kaya biglaan talaga, at kailangan mong gawin, wala kang time na mag-prepare, then you can claim as the Spirit leads. Bakit? Kasi yun talaga Lord, biglaan ito. Ngayon lang sinabi sa akin, wala nang ibang choice kundi ako yung tumayo. Lord, help me. Kaysa naman, doon sa alam mo na hindi ka nag-prepare, tapos nabigla ka na may emergency, tapos bigla kang tatayo, then you will say, Lord, help me. Iba po yun. Tama po ba? So, the preaching of the word is the word of God is biblically correct. Tama po iyon. Kasi sabi niya sa 1 Peter 4:10, the manifold grace of God, if anyone speaks, ang sabi niya, let him speak as the oracles of God. So the Bible is saying itself na yung pagsishare ng salita ng Panginoon ay salita ng Panginoon. So, nakita po natin yung motibo at kung paano natin binibigyan ng halaga yung pagsishare ng salita ng Panginoon. Sabi niya rin sa 2 Corinthians 5:19, sabi doon, as though we're pleading through us, we implore you on Christ's behalf. So, ibig sabihin, even Apostle Paul is telling you na kung ano yung sineshare ko sa inyo ay galing sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. So, if you do not take it seriously, may problema tayo. May problema ka, hindi lang sa mga makikinig sa'yo, may problema ka pagdating kay Lord. So, this confession is true. Kung isa sa puso mo po ito ng tama, you will do your best when you are standing in front. Pero kung hindi mo ito seryosohin, yun talaga, baliwala lang. Tatayo ka lang, basta magawa mo lang yung responsibilidad mo during that time. So we are aiming for you to understand that what you preach, what you say in the pulpit during the time, hindi lamang po preaching during the time of your Bible study, during the time of your exhortation in IP, during the time that you will preach is the Word of God. During the time na mag-share ka sa isang kapatid, sa isang non-believer na sabihin mo ito yung salita ng Panginoon, remember kapag sinabi mong ito yung salita ng Panginoon, ito dapat talaga ay salita ng Panginoon. So take it seriously. So ano pa? So sabi ni David Martin Lloyd Jones, isa po ito sa mga great theologians din. Sabi niya dito, to me, the work of preaching is the highest and the greatest and the most glorious calling to which anyone can be ever called. The most urgent need in the Christian church today is true preaching, as it is the greatest and the most urgent need in the church. It is obviously the greatest need of the world also. Pero makikita po natin, yung mga mega churches sa Amerika, yung mga malalaking church, ano po yung focus nila? It's not the Word of God. Di ba? It's the worship. Yung iba, it's the tithe, sabi nga. Di po ba? Yung iba, mga activities, mga seminars, pero not the Word of God. Yes, nandun yung the Word of God, pero kung titignan mo talaga mabuti, hindi yon yung pinaka-main focus po nila. Di ba? So, tuloy po tayo. Sabi rin po ni William Evans, separated by God for the specific work of preaching the gospel and is a man who from one side of his nature takes in the truth from God
and from other side, gives out the truth to men. So tandaan po natin, as a sharer of the Word of God, tandaan po natin, yung katotohanan na galing sa Diyos, yun din po yung ibibigay natin. He deals with God in behalf of men, He deals with men in behalf of God. Kailangan dalawa. Amen po ba? Slides pa tayo. Yan, tatapos po natin on time. So, the preaching of the Word of God is the Word of God. Sabi dito, the accurate interpretation of the Word of God. So, ibig sabihin, yung interpretation is from the Word of God. Ano pa sabi dito? The relevant application of the Word of God. The Spirit-filled proclamation of the Word of God. So, dito pa rin papasok yung tatlo na foundation ng homiletical presentation, which is exegetical, theological, at homiletical presentation. Nasusundan po? Wala pa namang na-i-skip na blank? Yan. Sabi dito, what we need to realize is that there is a kind of preaching that violates the integrity of God's written word and susceptible to false doctrine. Nangyayari po ito. There is a danger and it's happening right now. So, paano po natin ma-check ito? Ang sabi niya po dito, huwag nating gawin ng maging source ng authority is our experience and not the Bible. Ano po yung ibig sabihin nito? Dahil ginawa ko ito yung nangyari sa akin, then naghanap ka ng verse sa Bible na magsusupport sa nangyari sa'yo, kaya ang lagi mo na lang dala-dala is yung experience mo. I have heard this one time, sa isa sa mga, although hindi naman siya sa actual preaching, but in, halimbawa, in tithes and offering. So tumayo yung isang kapatid, ang sabi niya, nung nagpre-pray ako bago ako tumayo dito, sinabi sa akin ni Lord, lahat ng laman ng pitaka ko, ilagay ko sa tithes and offering. Sabi niya. So, dahil yun yung na-experience niya, dahil yun yung conviction sa kanya, ini-insist niya ngayon, doon sa mga nakikinig, na dapat ganun din yung gawin nyo para ma-experience nyo yung blessings ni Lord. So, do not do that. Bakit? Kasi iba yung experience mo sa experience ng ibang tao at higit sa lahat, yun ba yung tinuturo sa Bible? Tandaan po natin, you give because God blesses you. Nagbibigay ka sa bahay panambahan. Bakit? Kasi nararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon. It's not something na maging emotional ka. Paano kung hindi mo naramdaman yun, hindi ka na magbibigay? But if you give to the church, if you give sa gawain ng Panginoon because nararamdaman mo yung pagpapala, paggabay ng Panginoon, then you will be consistent on what you are doing. Not emotionally binded or not emotionally anchored or emotionally pounded. So, ibig sabihin, because it happens to me, it will also happen to you. Ano pa yung isang example? Nag-fasting ako ng 7 araw, then pinag-pray ko, gumaling siya. Kaya kung gusto mong gumaling siya, mag-fasting ka rin ng 7 araw. Di ba? Bago ako tumayo, nagpa-fasting ako, 24-hour fasting bago ako tumayo sa harap. Magiging mas powerful yung preaching mo kapag ganon. We heard that on some preacher and teacher. Pero makikita po natin, your experience is not, wag ito yung gawin yung katotohanan, not the authority. The authority is always what the Bible says. Tandaan po natin. Yes, it happens to you, but it does not mean na mangyayari rin sa kanila. Tandaan din po natin, hindi naging totoo yung salita ng Panginoon kasi nagkatotoo sa buhay mo. Whether it happens to you or not, yung salita ng Panginoon ay totoo. Tandaan po natin yon. Yun po yung sinasabi dito. So, ibig sabihin, the authority lies not on your experience, but the authority always lies on the Bible itself. Yan. Bilisan po natin ng konti. The challenge of biblical preaching is found not merely in recovering the changeless eternal truths embedded in an ancient text, but also in applying these truths to our modern and ever-changing temporal context.
So, ibig sabihin, may katotohanan na hindi dapat baguhin. Yung katotohanan ay hindi mo dapat i-shape para mag-fit lang dito sa temporal context. The truth will always be the truth, whether from that time until to this time. Huwag po nating i-twist para mag-fit lang sa narrative sa kultura natin ngayon. Yan. Recovering and applying. So, ibig sabihin, pag sinabi natin to recover, it means to exegete the word. Pag-aralan natin yung salita ng Panginoon. Pag sinabi naman natin applying, ito naman yung exegete the word. Ano po yung ibig sabihin? Yung word, yung salita ng Panginoon, yung word ay yung mga tao. Kaya nga hindi rin pwede na tayo, pag nag-share tayo, ang lagi na lang natin focus is panay Bible. Maging aware din tayo sa kung anong nangyayari sa kapaligiran natin. Sa kung anong nangyayari sa sitwasyon sa simbahan natin, sitwasyon sa mga kapatiran natin, para kapag nag-share tayo, mai-relate natin yung salita ng Panginoon sa kanila. Kumbaga magkaroon ng connection. Kaya nga po sabi ni Dr. Roy Versosa, sabi niya, a balanced preacher is the one who has Bible on one hand and newspaper on the other hand. So ibig sabihin, kailangan mo ring alamin kung ano yung sitwasyon ng mundo. Di ba? Sitwasyon ng mga taong nasa paligid mo, hindi lang parating salita ng Panginoon. But our priority is always the Word of God. Hindi po, hindi dapat na mas lamang yung isa. We should always find a balance. So, how then do we maintain the balance or bridge the gap between the word of the ancient text and the word of the modern audience? Paano po natin ito gagawin? Sabi dito, to be both biblical and contemporary. Ibig sabihin, you see your current world and you look at your Bible. Tama po ba? So, tandaan lang din po natin, this is what we will say. Kapag yung nangyayari sa contemporary world ay hindi mag-fit sa Bible, always follow the Bible. Huwag mong babaguhin yung katuruan sa Bible para mag-fit lang in this modern world. Hindi po dapat yon. The final authority will always be the Bible. The answer is found in the methodology one employs in sermon. Ito po yung tinatawag natin na development and delivery. So, is it possible that a preaching is biblical but not contemporary? Pwede, di ba? A very biblical preaching but people cannot see the relevance in their life today. Nakarinig na po ba kayo ng preaching na ganito? Very biblical siya, pero hindi ka makarelate kung paano. Narinig nyo na po ba sa BNE may nag-preach ng ganito? Wala pa naman? Sure kayo? May nagagamit. Sige lang. Nag-iisip din ako eh. Sabi ko, meron na ba? Wala akong makuha example eh. Sige, mamaya na po kaya. Sige po. Ilista mo na lang po kaya. So, pwede rin naman na maging contemporary pero hindi biblical. Kanina, biblical pero hindi contemporary. From the Bible pero hindi mai-relate sa kung anong nangyayari ngayon. So, this type of preaching put the wrong application to make it fit the current culture. They twist the context to make it relevant. They will apply it wrongfully. Ito yung madalas na nangyayari ngayon. Yan. They preach a contemporary sermon and sabi nga, pero hindi siya biblical. Marami po sa YouTube ngayon. Mahirap lang po magpangalan kasi baka makuha tayo ng cyber libel, kaya wag na po tayo magbanggit. So, kaya mag-ingat po tayo. Tignan po natin yung preaching is dapat will support the Word of God. Marami pa rin nagpapalo. Kasi maganda siyang mag-preach, maganda yung application, maganda yung delivery. Pero, biblically correct po ba ito? Kung titignan nyo, hindi. Marami po ito. Hindi lamang po sa YouTube, kundi marami tayong napapakinggan. Pero paano natin ibabattle ito? Kaya nga po nag-aaral tayo para hindi tayo dumagdag sa bilang na yon. Yan. So sabi ni John Stott, sabi dito, it is because preaching is not exposition only, but communication. So hindi lang exposition, but communication. Not just the exegesis of a text, but the conveying of a God message to living people who need to hear it. That I am going to develop a different metaphor to illustrate the essential nature of preaching. The metaphor is that bridge
building. So yung pag-share natin is like bridge building. So sabi nga natin, from ancient to modern. Sabi dito, we should be praying that God will raise up a new generation of Christian communicators who are determined to bridge the, ano ba bikas dito? Chasm, who struggle to relate the God's unchanging word to our ever-changing word, who refuse to sacrifice truth to relevance or relevance to truth, but who resolve instead in equal measure to be faithful to Scripture and pertinent today. So ano po yung sinasabi natin? Huwag natin i-compromise yung katuruan sa Bible just to fit the narrative of the modern culture. So isa nga po sa sinasabi natin, di ba? When it comes to LGBTQ, when it comes to same-sex marriage, when it comes to divorce, when it comes to, when it comes to abortion, maraming issue ngayon na inaalaw naman. Kasi mas marami ang nag-agree. But is it aligned in the Bible? So kapag hindi aligned sa Bible, where you will stand? Okay naman pinayagan naman ng gobyerno, kaya okay lang. Okay lang din naman kasi hindi naman masama. But if the Bible says it's wrong, it's wrong. As a Christian, yun po yung stand natin. Some people will be sasabihin na masyado tayong narcissistic, masyado tayong hateful. Patandaan po natin, we should not compromise the truth. So we will go now to the philosophy of preaching. So, primacy of preaching is founded in Jesus Christ. Si Jesus Christ po nagsimula, kaya yung pinanggalingan, wag po nating ipahiya. Yun lang po yun. Tinuruan tayo ng ating Panginoong Yesus. Sabi natin, yung foundation nito ay galing sa ating Panginoong Yesus. And when our time come to stand, tandaan po natin, it is started by Jesus Christ, kaya wag po nating ipahiya. So the philosophy of preaching, meron pa po tayong 5 slides. The biblical and theological foundations of preaching. So, why we preach? Bakit pa tayo nag-pre-preach? Sabi dito, we do not preach because there is survey that says the most effective way to enlarge a church is through preaching. So, hindi tayo nag-pre-preach kasi ito yung kapamaraanan para mas mapalago yung church at lalong hindi dapat tayo nag-pre-preach at hindi dapat natin aayusin yung preaching natin para mas lumaki yung tithes and offering. We don't do that. We preach because, sabi nito, we preach because it is a mandate. So, ano yung mandate? Ito ay kautusan. So, a mandate. So, makita natin, the Apostle Paul stated boldly the task of the minister of the gospel when he said, so makita natin, 1 Timothy 4:1-2, sabi niya, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, preach the word. So, it's a mandate. So, tandaan din po natin, bago dumating sa 2 Timothy chapter 4, merong 2 Timothy chapter 1 and chapter 2. Dito naman sa chapter 2, nandun yung rightly dividing the word of truth. So, hindi ka pwede mag-jump dito kung hindi mo pa nababasa yung 2 Timothy. So, tuloy po tayo. A theology of preaching must begin with the conviction that preaching is a mandate. Tandaan po natin, preaching is a mandate. Hindi mo ito ginagawa dahil napilitan ka lang. Ginagawa mo ito dahil galing ito sa Diyos. Mandato ito na dapat mong gawin. So kapag mandato ito na dapat mong gawin, gawin mo yung the best mo para i-prepare at i-execute ito. Tama po ba? Amen. So this mandate serves as a basis for a theology of preaching. The biblical and theological foundations of preaching, sabi nga, the power of preaching is rooted in divine revelation. Pangalawa, the pattern of preaching is revealed through biblical reflection. The practice of preaching is recaptured by pastoral recognition. Anong sinabi natin na pastoral recognition? Ilagay natin sa sarili natin na tayo ay pinili ni Lord. Tumayo at that certain time. Kapag yun po yung naging mentality natin, ayaw nating ipahiya si Lord. Kaya gagawin natin kung ano yung the best natin.
Paano ko ito gagawin? Andiyan po lahat. Sabi nga po natin, magbasa ng salita, manalangin, at sabi nga, approach your leaders. Kung paano, kung hindi pa po natin alam. But, wag po nating iti-take lightly yung pag-share ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Amen. So, our lesson number 2 is done. Then, lesson number 3, we will start.